Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating, there were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head, and he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Down Via Dolorosa, called the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Nais ko ring ipaabot ang pasasalamat sa pamilya Escudero sa kanilang pagpapaunlak na gamitin ang mga imahen at karosa ng pamilya Escudero. Maraming salamat po. Mayroon din pong mga nag-sponsor ng gayak sa San Pedro, ang Association of Barangay Captains ng Chaong. Ang pagharap ni Jesucristo kay Poncio Pilato, ang sponsor po ay ang pamilya ni Ginoo at Ginang Lito Pasiolco. Sa karosa ng paghugupit kay Jesus sa Haliging Bato, ang sponsor po ay ang Los Canners Trading. Sa pagpuputong kay Jesus ng koronang tinik, si Ginoong Lucio at Ginang Victoria Tolentino at kanilang pamilya. Sa karosa ng pagkadapa ni Jesus, sina Ginoo at Ginang Felipe Ciceron at kanilang pamilya. Sa karosa ng ang pagtulong kay Jesus ni Simon na taga Sirene, ang nag-sponsor po ay ang pamilya Baldeo. Sa solitaryong imahen ng Santa Veronica, maraming salamat po sa nag-sponsor, ang pamilya Gonsalvo. Sa karosa ng pagbababa kay Jesus mula sa krus, maraming salamat po sa Sangguniang Bayan ng Chaong. Sa karosa ng ang paghimlay kay Jesus sa kandungan ng kanyang ina, na Pieta, ang sponsor ay ang pamilya Escudero. Sa karosa ng ang paglilibing kay Jesus, ang pamilya Escudero. Sa karosa ni Santa Maria Magdalena, ang pamilya Daso Belen. Sa karosa ni San Juan Evangelista, ang sponsor po ay Ginoong at Ginang Reynante Palibino at pamilya. Para sa karosa ng nagdadalang hating ina, ang mahal na Birhen ng Dolorosa, si Augusto Bigyan. Palakpakan po natin silang lahat. Para po maging solemneng prosesyon, magdarasal ng Santo Rosario. Sa Kristan, dito na kayo. Dito lang kayo. Iniinggan niyo po namin ang lahat na magdasal at sumabay sa prosesyon upang lalo ninyong maipaabot at maitaas sa Diyos ang inyong mga pasalamat at mga kahilingan sa buhay. Nais namin na ang prosesyong ito ay magsilbing paraan sa pagbibigay ng kaalaman sa lahat at magpatibay sa ating pananampalataya batay sa banal na kasulatan, mga panrelihiyong ritual at mga nakagisnang kaugalian na minanapa natin sa ating mga ninuno. Ibig naming pasalamatan ang mga mamamayan ng bayan ng Chaong sa kanilang pagsisikap na mapanumbalik ang mga kaugaliang gaya nito
na unti-unti nang nawawala ng halagang patatagin, hindi lamang sa ating pananampalataya, kundi maging ang ating pagpapanatili at pagpapaunlad ng ating kaugalian at pagka-Pilipino. Mga kapatid kay Hesukristo, ating ngayong pagnilayan ang iba't ibang mga imahen at tagpo na kumakatawan sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo at bilang pag-alala at pagpapahalaga sa mga biyaya at paghihirap niya para sa ating kaligtasan. Para po sa formal na pagsisimula ng ating prosesyon ng Biyernes Santo, tinatawagan ko po ang ating kura paroko, Reverend Father Edwin Baruelo, para basbasan at iabot ang baston na itatalaga sa ating Grand Marshal na si Police Lieutenant Colonel Daniel Camposo, Hepe ng Kapulisan ng Chao. Sa punto mong ito, ang pagtatalaga naman sa ating mga bagong hermano at hermana mayores, ito ay sina Ginoong Danilo Mea bilang Hermano Mayor at Mayora Marybeth Mea bilang Hermana Mayor. Mga kababayan, ang prosesyon ng Biyernes Santo sa parokya ni San Juan Bautista dito sa bayan ng Chao, sa pangunguna ng Banda Cavinti ng Laguna. Ang ating pong prosesyon ay sinusundan ng mga serihales at mga sakristan. Kasama rin ang kura paroko ng parokya ni San Juan Bautista, Reverend Father Edwin Baruelo. Ang ating hermano at hermana mayores, Ginoong Danilo Mea at Mayora Marybeth Mea. Ang unang karosa, Cruz de Guia. Kung ibig ni numang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Dating simbolo ng paghihirap at kamatayan, ang krus ay hinirang bilang daan patungo sa paraiso ng Diyos. Ito rin ay naging sagrado at matatag na simbolo ng Kristyanismo. Hindi lamang dito sa ating bansa, kundi sa buong mundo. Ang pagmamay-ari at dekorasyon ng karosa ng Cruz de Guia ay handog ng pamilya Escudero. At ang unang karosa ay hahandugan ng awitin ni Dulce.
karosa, ang huling hapunan o ang The Last Supper. Dahil ito ang huling pagkain ni Jesus bago siya lumisan. Matapos ang hugasan ng paa ng kanyang mga apostoles, pinangunahan ni Jesus ang banal na Eucharistia at siya ay nagwika, "Kunin ninyo ito ang aking katawan. Inumin ninyo ito ang aking dugo ng bagong tipan. Ang dugong mabubuhos para sa nakararami at ikapagpapatawad ng mga kasalanan." Ang ikatlong karosa, San Pedro Apostol. San Pedro, isang mangisdang mula sa Galilea at kapatid ni San Andres, ay isa sa mga unang napiling apostoles ni Jesus. Iniwan niya ang lahat para lamang sumunod kay Jesus. Dating tumutugon sa pangalang Simon, siya ay hinirang ng Panginoon upang pamunuan ang ating simbahan. Dahil diyan, siya ay tinaguriang Peter the Rock. Siya ay palaging nasa tabi ni Jesus at siya ay hinirang bilang prinsipe ng mga apostoles. Ang dekorasyon ng karosa ng San Pedro Apostol ay handog ng Association of Barangay Captains ng Bayan ng Chao. Ang ikaapat na karosa, ang pagharap ni Jesus kay Poncio Pilato. Nang mabatid ni Pilato na walang saysay pang magpatuloy at sa pangambang baka magkagulo ang mga tao, at upang mapagbigyan na rin ang mga Hudyo, siya ay nagpakuha ng tubig, naghugas ng kanyang kamay sa harapan ng mga tao at nagsabi, "Wala akong pananagutan sa kalagayan ng taong ito. Ito ay inyong kagustuhan." At pinagpilitan ng mga tao na si Jesus ay ipako sa krus kapalit ng paglaya ni Barabas. Ang ikalimang karosa, ang paghampas kay Jesus sa haliging bato. Pagkatapos ay kinuha ni Pilato si Jesus at ipinahigpit siya. Ito ay tungkol sa mga bantay ng punong pari na binugbog at tinutsa si Jesus. Nakatali sa isang haliging bato, siya ay hinampas ng walang awa at paulit-ulit. Walang nakaalam gaano karaming sugat ang natamo ng kanyang laman bago pa madalhin ang kanyang krus. Ang ika-anim na karosa, pagpuputong ng koronang tinik. At ipinahagupit nga ni Pilato si Jesus, at nang matapos, kumuha ang mga kawal ng halamang matinik, ginawang korona at ipinutong sa ulo ni Jesus. Siya ay sinuotan ng balabal na purpura at kanilang isinigaw, "Mabuhay ang hari ng mga Hudyo!" Muli po sa ating pong mananampalataya, maaari na po tayong sumama sa ating pong nagaganap na prosesyon. Ang ikapitong karosa, ikalawang pagkadapa ni Jesus. Dahil sa bigat na pasan-pasang krus, nadapa sa ikalawang pagkakataon si Jesus. Hinagupit siya upang tumayo at magpatuloy sa paglalakad. Pasan muli ang kanyang mabigat na krus. Ang ikawalong karosa, tinulungan ni Simon ng Cirene si Jesus sa pagpasan ng krus. Habang papunta sa Golgotha, nangihina na si Jesus at hindi na niya kaya pagbuhatin ang krus ng mag-isa. Kaya pinilit ng mga sundalong Romano na si Simon ng Cirene na tumulong pasanin ang krus. Si Simon ay nanggaling sa bukid at napilitang pasanin ang krus ni Jesus. Ang gawaing ito ay tinuturing na simboliko na nagpapakita ng pakibahagi ng mga mananampalataya sa paghihirap at kaligtasan na dulot ni Kristo. Ayon sa tradisyon,
Si Simon at ang kanyang mga anak ay naging bahagi ng komunidad ng mga Kristiyano na nagpapakita na kahit ang sapilitang paglilingkod ay maaaring maging daan patungo sa paniniwala at pananampalataya. Ang ikasyam na karosa, ang solitaryong imahen ni Santa Veronica. Sa daang patungo sa kanyang pagpapakuwan, ay nasa lubong ni Jesus ang isang babaeng nagngangalang Veronica. Kapag dakay, pinunasan ni Veronica ang kaawa-awang mukha ni Jesus. At doon sa telang ipinunas ni Veronica, ay naiwan ang malinaw na bakas ng dugoang mukha ni Jesus. Ang ikasampung karosa, ang pagbababa kay Jesus mula sa krus. Nang magtatakip silim na, dumating si Jose, isang taga-Arimatea at Nicodemo, miyembro ng Sanhedrin. Dahil noon ay araw ng paghahanda o bisperas ng araw ng Paskwa, naglakas loob siyang lumapit kay Pilato upang hingin ang bangkay ni Jesus. Bagay na kinagulat ni Pilato, kaya ipinasigurado niya muna kung totoong patay na si Jesus. At nang ito ay masiguro, pinahintulutan si Jose na kunin ang bangkay ni Jesus. Bumili si Jose ng kabayong Nilo at ibinaba mula sa krus ang bangkay ni Jesus. Habang nasa paanan naman ng krus, ang mahal na inang Maria, Juan, Maria Magdalena at Salome. Ang dekorasyon ng karosa ng pagbababa kay Jesus mula sa krus ay handog ng sangguniang bayan ng Chao. Ang ikalabing-isang karosa, La Pieta. Sa tagpong ito, ating matutunghayan ang bangkay ni Jesus habang nasa kandungan ng mahal na inang Maria. Matapos itong ibaba mula sa krus. Dito natin madarama ang sakit at pagdurusang nararamdaman ng Berheng Maria sa pagkamatay ng kanyang natatanging anak na si Jesus. Isang bagay na nararamdaman ng isang tunay at nagmamahal na ina. Ito ay isa sa mga di pangkaraniwang interpretasyon ng Pieta dito sa ating bansa. Ang pagmamayari at dekorasyon ng karosa na ang paghimlay kay Jesus sa kandungan ng kanyang ina o La Pieta ay handog ng pamilya Escudero. Aalayan po ng isang awit ang karosa ng La Pieta. Sa'yo lamang ibibigay kaluluwa at buhay. Sa'yo inialay pag-ibig at pagmamahal, pagkat tanging ikaw ang aking kaligtasan. Ikaw ang tangi kong daan sa buhay na walang hanggan. Pag-ibig mo'y sapat sa akin kailanman. Ang kasunod ng ikalabing-isang karosa ay ang Banda 97.
karosa, Santo Entierro. Ang Santo Entierro ay naglalarawan ng nakalibing na si Kristo. Sinasabing si Jesus ay inilibing sa isang bakanteng libingan at tinakpan ng isang malaking bato. Maaalala natin sa tuwing dinarasal ang sumasampalataya, binabanggit natin na si Jesus ay namatay at nanaog sa impyerno. Ayon sa paliwanag, ang kanyang kaluluwa ay nanaog sa lugar na tinatawag na limbo o lugar ng pahingahan, kung saan may mga kaluluwang naghihintay ng kanyang pagdating. Binuksan niyang muli ang pintuan ng langit para sa sangkatauhan. Ang pagmamay-ari at dekorasyon ng karosa ng ang paglilibing kay Jesus o Santo Entierro ay handog ng Pamilya Escudero. Alay ang kantang si Jesus para sa karosa ng Santo Entierro. Therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above all names, that at the name of Jesus every knee shall bow in heaven, on earth, and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Kung nag-iisa at nalulumbay dahil sa hirap mo tinataglay, kung kailangan mo ng daramay, tumawag ka at siya'y naghihintay. Tanging kay Jesus mag-aasa, kaligtasan, lubos na ligaya. Siya ang dapat tanggapin at kilalin sa buhay mo. Siya noon, bukas ngayon, sa dalangin mo'y tugon. Siya ay si Jesus sa buong panahon. Kaya ang lagi ng pagkakatandaan, siya lang ang may pag-ibig na tunay. Pag-ibig na tunay. Siya ang dapat tanggapin at kilalin sa buhay mo. Siya noon, bukas ngayon, sa dalangin mo'y tugon. Siya ay si Jesus. Siya ay si Jesus. Siya ay si Jesus. Siya ay si Jesus sa habang panahon. Ang ikalabintatlong karosa, Santa Maria Magdalena. Si Maria Magdalena ay ang babaeng pinagaling ni Jesus sa pagsapi ng 7 demonyo. Kasama si Juan Evangelista at Birheng Maria, nasaksihan ni Magdalena ang pagpako at pagkamatay ni Jesus. Siya rin ang kasama ng iba pang kababaihan na nagtungo sa libingan ni Jesus upang lagyan ng pabango ang banal na bangkay nito.
Kay Maria Magdalena, unang nagpakita si Jesus nang siya ay nabuhay na maguli at inutusang ipagsabi ang magandang balita. Ang ika-14 na karosa, San Juan Evangelista, isa sa pinakamalapit na apostoles kay Jesus. Habang si Jesus ay nakapako sa krus, kanyang nasilayan sa kanyang paanan ang kanyang mahal na ina at ang isa sa kanyang mga apostoles, si Juan. At sinabi ni Jesus sa kanyang ina, siya ay inyong anak. At kay Juan, siya ay iyong ina. Sa paglisan ni Jesus, si Juan ay nag-alaga kay Birheng Maria. Si Juan ay kumakatawan sa ating lahat ang sangkatauhan. At si Birheng Maria naman ay bilang ina natin, mahal na ina ng sangkatauhan. Ika-15 karosa, La Soledad. Inilalarawan ng imaheng ito ang banal na inang Maria habang nagninilay at namimighati dahil sa mga pigati at sakit na kanyang nararamdaman at nararanasan. Ang mga pighating ito ay inilalarawan ng 7 balaraw na nakalagos sa kanyang dibdib. Ito ay ang mga sumusunod. Ang hula ni Simeon, ang punong pari, ang pagtakas patungo sa Ehipto, ang pagkawala ng batang Jesus sa templo, ang pakikita ni Jesus at Maria patungo sa Golgota, ang pagpako at pagkamatay ni Jesus sa krus, ang pagbababa ng bangkay ni Jesus mula sa krus, at ang paglilibing kay Jesus. Mga kapatid, si Maria, ang ating mahal na ina. Ang kasunod ng ika-15 karosa ay ang banda lumban. For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba vía cruz. Por la vía dolorosa es la vía del dolor, por la vía vino Cristo, Rey y Señor, y fue quien quiso ir por su amor, por ti, por mí, por la vida dolorosa al Calvario y a At sa pagtatapos ng prosesyon ay ang banda lumban. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami nakamatay. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod ka pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami nakamatay. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapag sa una ngayon, magpakailanman, pagpasa
Reverend Father Edwin Baruelo, Ang dating hermana narito kasama natin, si Ma'am Rosalie Escudero, gayon din kay Mayor RJ Mea at ang kanyang sangguniang bayan. Maraming salamat po sa suporta para sa ating ginawang prosesyon. Maraming salamat din po sa Philippine National Police, sa Bureau of Fire, sa Municipal Risk Reduction Office, sa Municipal Health Office, sa mga sakristan, sa mga acolyte, sa mga Knights of Columbus, sa lahat ng nakiisa, nakibahagi sa ating pagdiriwang. Ito na ba ang huli? Kung ito na ang huli, ay sumainyo ang Panginoon. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Maraming salamat po. Palakpakan natin ang Diyos. At ngayon po sa puntong ito ay ating pong pakinggan ang pasasalamat bilang pagtanggap na maging Hermano Mayor ngayong taon para sa ating prosesyon ng Biyernes Santo. Kaya ibinibigay ko na po sa inyo ang ating Hermano Mayor, Ginoong Danilo Mea. Unang-una, nagpapasalamat ako sa mga umatay ng prosesyon at doon sa mga taong naghirap para magtulak ng ating karosa. Unang-una, sana pagpalain lahat tayo kasi ito second time natin na nagka-prosesyon tayo ng ganitong kalaki. Wala akong masasabi sa inyo lahat kung hindi ang aming pamilya ay nagpapasalamat at buong pusong pagpalain sana tayong lahat. Maraming salamat, Rosalie. Maraming salamat, Billy Escudero, Maribeth, at sa lahat ng team mo. At ngayon naman po ay pakinggan natin ang mensahe ng pasalamat na magmumula naman sa ating Hermana Mayores. Wala pong iba kundi si Mayora Maribeth Mea. Magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat po Tita Rosalie and Escudero family kasi for the second time binigyan na natin, pinaulakan uli tayo na magkaroon ng ganitong event during Good Friday. And hopefully po next year, mas maraming tao kasi alam niyo kanina nung naglalakad ho at nagdadasal, talagang nakaka-touch kasi ramdam na ramdam mo natin ang Panginoon sa ating buhay. Salamat po lahat ng taga-Chaong and of course Tito Nestor, salamat po sa event and also sa Mayor's Office, salamat po. Thank you. Ating dati pong Hermana Mayores at siya po ay isa sa sponsor natin ng karosa. Wala pong iba kundi si Ginang Rosalie Escudero. Mga minamahal kong kapamilya, mga kaibigan, at mga kababayan ng Chaong. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi, tayo ay nagtipon upang saksihan ang isang mahalagang bahagi ng ating tradisyon sa Semana Santa. Ang prosesyon ng 15 karosa. Tulad ng inyong nasaksihan, ito ay isang makulay at taimtim na paggunita sa mga huling araw ng ating Panginoong Hesukristo. Noong nakaraang taon, nagsimula ang aming pamilya sa pag-host ng prosesyong ito. At sa tulong ng inyong walang sawang suporta at sa grasya ng Panginoon, muli nating naisakatupuran ang tradisyon ito. Ito
ay isang malaking karangalan para sa amin na maging bahagi ng ganitong makabuluhang kaganapan. Ang Semana Santa ay hindi lamang isang panahon ng paggunita, kundi isang pagkakataon din para sa pagmumuni-muni at pagpapakumbaba. Ito ay isang paalaala sa atin ng mga sakripisyo ng ating Panginoon para sa ating kaligtasan. Sa gitna ng ating pagdiriwang, sana'y manatili sa ating mga puso ang diwa ng kabanalan at pagmamahalan. Nais ko pong ipaabot ang aming taus-pusong pasasalamat sa lahat ng tumulong upang maging matagumpay ang prosisyong ito. Nagpapasalamat po kami kay Mayor RJ, kay Mayora at sa pamilya Mea, kay Danny at saka kay Mabet. Sa mga nag-ayos na mga karosa, sa mga nag-alay ng kanilang oras at talento, sa mga nagbantay ng seguridad, sa mga naglinis ng ating daan, at sa lahat ng mga dumalo at nakiisa sa ating panalangin. Maraming salamat po. Sa aming pamilya, ipinangangako namin na sisikapin naming ipagpatuloy ang tradisyong ito sa mga susunod pang mga taon. Ito ay aming munting handog sa ating komunidad at sa ating pananampalataya. Naway patuloy tayong gabayan ng Panginoon at naway manatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng ating bayan ng Chaong. Let's make Chaong stronger together. Maraming salamat po at mabuhay tayong lahat. Maraming salamat po, Ma'am Rosalie Escudero. So, muli pasalamatan po natin ang ating pong Kura Paroko, Reverend Father Edwin Baruelo, sa ating pong mga naging Hermano Mayor at Hermana Mayores, sa pamilya Mea, maraming salamat po. Ganon din po sa ating pong punong bayan, kagalang-galang Vincent R.J. Mea. Ganon din po kasama po ang bumubuo ng ating sangguniang bayan sa pangunguna po ng ating Vice Mayor Dick Umali. At dito na po nagtatapos ang pagdiriwang ng prosesyon ng Biyernes Santo dito sa bayan ng Chaong. Muli, maraming salamat po sa lahat ng nakiisa. Magkita-kita po muli tayo sa susunod na taon para muli sa pagdiriwang ng ating prosesyon ng Biyernes Santo. Maraming salamat po.